Ang babae ay sinadyang itinaas ang kanyang damit, ibinunyag ang kanyang kulay rosas na panty. Nagkataong napadaan ang Pangulo at nasulyapan niya ito, kaya't unti-unting lumitaw ang isang mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Sa simpleng kilos na iyon, nagawa ni Monica Lewinsky na makakuha ng trabaho sa Oval Office at naging personal na sekretarya ng nooy Pangulong Bill Clinton. Tila nakatakda na siyang maging sentro ng isa sa pinakamalalaking sex scandal sa kasaysayan ng politika ng Amerika. Noong Nobyembre taong 1995, si Monica na isang intern ay naitalaga sa West Wing ng White House. Pagkakita pa lang niya sa Pangulo, agad siyang nabighani sa 49 na taong gulang na lalaking puno ng karisma at pagiging makapangyarihan. Gayon din naman, agad ding napansin ng Pangulo ang sariwa at magandang intern sa gitna ng maraming tao. Sa simula, si Monica ay naitalaga lamang sa opisina ng Chief of Staff para sumagot ng mga tawag. Ngunit mula nang masilayan niya ang Pangulo, palagi siyang naghahanap ng paraan upang magtagpo sila sa loob ng White House. Hindi rin nagtigil ang Pangulo sa pagpapakita ng kanyang pagkagusto kay Monica, paminsan-minsan ay iniimbitahan pa siya nito sa kanyang opisina upang pag-usapan daw ang buhay. Talagang bihasa ang Pangulo sa pakikipaglandian. Sa ilang matatamis na salita lamang ay tuluyang nahulog ang loob ni Monica sa kanya. Sa sumunod na 5 buwan, sinamantala ng Pangulo ang bawat pagkakataong makasama si Monica sa kanyang opisina, kung saan daw niya ito pinatitikim ng Cuban cigars. Naging pugad ng kanilang mga sikreto ang mismong opisina ng Pangulo. Hindi nagtagal, naging bukas na sikreto sa loob ng White House ang kanilang relasyon. Ngunit noong Abril taong 1976, bilang paghahanda para sa nalalapit na kampanya sa muling pagtakbo bilang Pangulo, pansamantalang inilipat si Monica sa Pentagon, kasabay ng pangakong ibabalik siya pagkatapos ng matagumpay na eleksyon. Doon niya nakilala si Linda, isa ring kawani na naitalaga mula sa White House. Ngunit hindi niya alam na ang babaeng ito rin pala ang magiging daan upang siya ay sumabog sa mata ng publiko at maging pinakabinibigkas na pangalan ng Amerika.